dual personality ka pala, Ateng. Hiwalayan niya natin yung personal at saka pagka ako po'y nandito sa Malacanang. Hindi ba naman ito lang po yung vlog, Yusek, ano po? Para lang po hindi Eden, pasensya na po. Hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. May problema tayo dyan. Psychiatrist ang kailangan natin pag ganyan ang problema natin. Mapapangitig. Dumagdag po sa problema ko ito si Ate Claire. Dadagdag pa talaga. Kasi po parang makaka-apekto rin po doon sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababalik. Miss Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman. Samantalang diniscuss niya sa vlog niya tungkol sa isyong panlipunan. Ibig po sabihin, magkaibang tao ba yun? Pagka nagbibisa ata sa iba, tsaka pagka magandang ayos na buhok, hindi siya yun. Mukhang may problema tayo dyan. Si Eden lang pala. Si Eden lang pala katapat niya. Super Aimee. Super Ate. Imported pati justice natin eh. Important din si Boying, di ba? Hindi. Si ano daw ngayon? Si Michael Jordan. 3 point. Hindi ba si Jaworski? Hindi, akala ko si Jaworski na. Yun nga lalabas. Para bang ang nangyari, ang ating gobyerno, hindi na kaya ng mga local, lahat na lang imported na naglalaro. Makita mo to, pati referee. Hindi na si Tito Barela. Hindi Tito Barela. Baka si, yung babaeng referee na, Nako. Yung Amerikano. Masakit ang katotohanan ito. Masakit to talaga yan. Pero, sabihin nating masakit, pero pag ipinikit mo ang mata mo, sasabihin mo, nga, no? Tatango-tango ka. Kahit masaktan tayo dito, dapat gumising tayo eh. Mukhang may tama dyan eh. Yung nagsabi nito, may pero tama. Pero yun lang ibig ko sabihin, para makipag-head on sa kanyang kapatid, mismo yung ate niya, mabigat yan. Hindi mo pwedeng ibaliwalain yan. Yes. Hindi mo pwedeng baliwalain. Una, imported, pati justice natin ba? Michael Jordan na ngayon? Michael Jordan. Imported eh. Parang basketball, di ba? Yung dati, naaalala ko lang dyan, nung tayo nanonood ng basketball, na naglalaro pa si Jaworski, dalawa lang ang allowed na imported na maglaro eh. At hindi pa nga pwedeng sabay, di ba? Parang may reinforced conference, di ba? May mga ganung rules dati. Pero ngayon, pag nanood ka, teka muna, nasa si Jawa? Ba't puro Michael Jordan, pati referee? Diba? Ganun nangyayari. So lahat ngayon talaga sa Pilipinas, imported pero naman. Tama naman, imported ang bigas. Pagkain. Lahat na lang imported eh. Gamit sa bahay, imported. Diba? Noong araw, pagka imported, sasabihin, wow, imported. High quality, mamahalin. Kasi napaka-rare, diba? Totoo. Hindi bihira ang imported sa Pilipinas noong araw. Kaya ganun siya, ang tingin natin maganda kasi nakakainggit, Inggit naman ako sa iyo. Hindi pangkaraniwan. Kaya nga pagka sinabi mo, imported ang bigas mo mahihiya ka pa eh. Kasi wala tayong ani rito. Wala tayong makain na sarili nating ani. Diba? Nako. Magising kaya ang Pangulong Bongbong sinabi ito ng kanyang ate? Matawagan kayo siya ng pansin at mabalikwas. Kayong dalawa ata nagpapahirap sa akin Hindi kaya ganon? Hindi natin alam dyan kasi kahit nga yung communications office niya nagkawindang-windang, di ba? Yun na nga. Si Eden lang pala. Si Eden lang pala katapat niya. Pero yung mo na ba sabihin nung kanyang Yusek, ang kanyang sinasabi sa press con, pagkaharap yung mga reporter, ay iba kapag siya ay nag-vlog lang. Ibig sabihin, pagka may sinabi siya sa vlog, iba yun. Hindi yan ibig sabihin, dual personality ka pala, Ateng. Hiwalayan niya natin yung personal at saka pagka ako po'y nandito sa Malacanang. Samantalang diniscuss niya sa vlog niya tungkol sa isyong panlipunan. Ibig sabihin, magkaibang tao ba yun?
Pagka nagbibisa ata sa iba, tsaka pagka magandang ayos ng buhok, hindi siya yun. Mukhang may problema tayo dyan. Psychiatrist ang kailangan natin pagka ganyan ang problema natin. Mapapangiti. Diba? Dumagdag pa sa problema ko to si Ate Claire. Dadagdag pa talaga. So ngayon, akala ko, makakabawas sa problema ito yung Pangulong Bongbong eh. Oo. Natuwa ako sa kabilang banda, kahit paano natuwa ako eh. Ay, meron ng ano, di ba yung kapag kayong Pangulo, meron siyang absorber, di ba? Oo. Siya. Kaya problema sa halip na maging shock absorber. Siya ang naging... Nakadagdag pa sa ano? Sa shock. Nakadagdag pa sa pabigat ng Pangulo. Itong ating tagapagsalita ngayon. Siya naging shock eh. Oo. Biruin mo, pati peace and order yata, imported na eh. Ay, totoo. Peace and order, ha? Biruin mo, andito yung mga Amerikano. Naglagay naman ko na anong ano doon. Sa northern part ng Luzon. Imported na nga po lahat. Hindi, pati fish natin imported na rin. Fish. Pati fish natin sa market. Puro imported na po talaga. Mabuti pa, Jen. Hindi ba tayo dapat matuwa kasi imported lahat ang gamit natin? Sa ngayon, hindi. Dahil habang tayo po ay nagre-rely sa mga imported na lahat ng bagay, ang nagiging naiiwan ay yung mga kababayan natin na yan ang hanap buhay, yan ang trabaho, yan ang profesyon. Diba? Parang pinamumukha nga natin, parang halimbawa, basketball, itinulad na nga natin, ang dami mong player na Pinoy, pero lahat bangko. Lahat ng kinuha mong plano, nasa loob sa sako. Yes. Puro imported. Nag-import ka ng bigas. Di magsasaka mo, nakaupo lang, hindi makapagtanim, di ba? Bangko lahat. Di ba sana kung bangko, supply mo lahat ng kailangan. Problema, hindi, nag-i-income ni malamig na tubig, hindi mo nga inaabutan eh. Di ba? Nako. Ang nangyari ngayon, Jen, napakalungkot na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ito. Nako. Di ba? Ay, nako. Ano, ilalatag ba natin ng Vox Populi o report muna tayo? Pa-reportin mo muna dahil inaabangan na siya ni Auntie Claire. Gano'n. Sige. Mag-report po si Auntie Claire. si Adel. Nakaambang impeachment complaint laban kay PBBM. Walang batayan yan. Ayon po sa Malacanang. Hindi pa naman nababasa. Yun na nga. Ano kaya niya nasabi? Ano sabi? Siguro sinabi ni Edith, paano mo nasabi? Oo nga, no? Kung ako yun natin sa Malacanang, paano niyo nasabi yan? Nabasa niyo na ba? Hindi pa nga pinapile eh. Eden Santos mula sa Malacanang. Then, Maya Pagat Panapon. Yes, Kuya Jen and Kuya Nelson, nandito tayo ngayon sa Mandaluyong City para nga abangan natin yung meeting de avance ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero syempre mamaya pa yan dahil nagsisimula pa lang dito yung programa para sa lokal na mga kandidato. Kaugnay naman ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi raw nababahala ang Malacanang ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Yan ay sa kabila ng naudlot na paghahain ng impeachment complaint ng mag-asawang Ronald at Marie Cardema ng Duterte Youth Party List Group nitong Huwebes, May 8, 2025. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Castro na karapatan ng mga complainant na magsampa ng reklamo. Ang impeachment complaint, Kuya Jen and Kuya Nelson, ay nag-ugat sa pagsuko ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ang grounds na binabanggit sa reklamo ay yung culpable violation of the Constitution at yung betrayal of public trust ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil pinahintulutan ang umano'y illegal na pag-aresto kay FPRRD. Idiniin ni Castro na ang kanilang paningin ay walang pinaghuhugutan itong reklamo na ito. Wala raw pinaghuhugutan o walang batayan. Kinumpirma ni Castro na hindi pa nababasa o bagaman hindi pa nababasa ng buo ni Pangulong Marcos ang sinasabing impeachment complaint pero wala itong pinaghuhugutan. Nanindigan din ng palasyo ng Malacanang na anuman ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ay batay sa batas yan. Narito yung bahagi ng pahayag ni PCO Undersecretary Claire Castro para naman hindi niya ma-deny na hindi niya sinabi ito, Kuya Jen and Kuya Nelson. Karapatan po nila kung nais po nila magsampa, pero inuulit po natin, ang
Ang complaint na to ay sa ating pagtingin ay walang pinanghuhugutan. Kuya Jan, naniniwala ang ilang senatorial candidates ng alyansa na politika yung motibo sa planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Yan ang kanilang naging pahayag sa huling senatorial press conference ng alyansa para sa Bagong Pilipinas kanina dito pa rin sa bahagi ng Mandaluyong City. Ang Pangulo ay muli ngang pangungunahan itong huling kampanya ng alyansa, itong meeting de avance, bago naman ang pagboto ng mga Pilipino sa May 12, araw ng Lunes yan, ngayong 2025 midterm elections. Back to you, Kuya Jen and Kuya Nelson. Tanong natin kay Auntie Claire, paano niya nasabing walang batayan? Mambabatas ba siya? O kaya miyembro ba siya ng prosecution team? No? Kasi alam ko sila nga lang magsasabing walang batayan yan eh. Oo nga, tama. Kung ikaw ay miyembro ng ng Kamara de Representante, di ba? Reaksyon lang naman niya niya. Ganon? Oo. Hindi, para sa kanya, yun na ang walang batayan yan, walang ano yan. Then, paano? Then, nakuha mo na ba yung binibigay kong bag sa'yo? Pinabibigay ko sa yung bag eh. Kuya Jen, Kuya Nelson, Kuya Jen, hindi kasi natin alam yun, hindi natin nabasa, kaya wala tayong masasabi tungkol dyan. Pero yung kay Jose Claire Castro, basta abangan natin yung latest dyan sa impeachment na yan, kung matutuloy ba o hindi, kasi nga naudlot naman pansamantala yan. Ayun. Sige. Thank you very much, Eden. Meron kasing bag na ibibigay sa Luis Vuitton ang pangalan eh. Gawang Pinoy. Gawang Pinoy pala yan. Kunin mo na din. Ang ganda. Marikina yan, Marikina. Louis Vuitton. Bagong tayo yan eh. Nagpapagawa nga rin ako sinturon eh. Gawang Pinoy na bag at saka sinturon. Meron din bago ngayon, low cost. Ganon. Buwayang nakahiga yun. Nakataas ang dapat na paa. Low cost. Low cost housing. Ang atin hong magiging Vox Populi. So, tanong natin siguro. Okay lang ba sa inyo? O tama lang ba na batikusin ng Pangulong ni Senadora Amy Marcos ang administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos? Kung ang sagot niya po ay opo, okay lang po yan, letter A. Kung ang sagot niya naman hindi, B, hindi po, mali po yun. B, hindi po dapat niya ginawa yun. Ang inyo pong mga reaksyon ay